City Newsbreak. Sa pamamagitan ng video message, nagbahayag ng kagalakan sa patuloy na paglago ng programang Malasakit Center ang chairperson ng Senado sa Health and Demography Committee na si Senator Bongo sa pagbukas ng ika-166 na sangay nito sa Kalinga Provincial Hospital noong ika-6 ng Hulyo 2024. Ayon sa Senador, ang Malasakit Center ay isang konsepto ng one-stop shop para sa mga serbisyong medikal mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO. Nagsimulaan niya ang konsepto ng Malasakit Center sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor sa Davao City, kung saan personal nilang nasaksihan ang paghihirap ng mga kababayang may sakit, lalo na pag sila ay kapos sa pera. Dahil dito naglungsad siya ng inisyatiba upang gawing mas mabilis at madali ang proseso ng pagkuha ng tulong medikal at maibigay ang dekalidad at nararapat na serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Ibalik natin sa mga kababayan natin sa mabilis na paraan dahil pera po ito ng tao, pera po ito ng gobyerno. Dapat po ibalik natin sa kanila sa mabilis na paraan through Malasakit Center. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan din ni Senator Go ang mga medical workers sa Kalinga Provincial Hospital sa kanilang dedikasyon at serbisyo, partikular na sa panahon ng pandemya. Tinawag niya ang mga ito na mga bayani ng bayan na hindi magagawa ang lahat ng ito kung hindi sa kanilang sakripisyo. At bilang bahagi ng kanyang misyon bilang Mr. Malasakit, isinigurado niya ang kanyang suporta sa sektor ng kalusugan. Bilang inyong Mr. Malasakit, patuloy ako magsusumikap na suportahan ang mga inisyatiba sa kalusugan. Asahan ninyo na hindi titigil ang ating pagsisikap na mapabuti ang health sector sa bansa. The more we should invest sa ating healthcare system. Sa kanyang pagtatapos ng mensahe, binigyang pugay ni Senator Bongo ang lahat ng mga kababayan at ipinangako na mananatili siyang tapat at handang maglingkod sa lahat ng oras. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotal. Tabuk City Newsbreak.